Ito na nga pala yung pinakalumang motor na gagawin kong elegante yung itsura, Yamaha Elto na 1979 model. Dahil halos 47 years na yung nakalipas simula nang ilabas to sa market, kaya ganito na yung naging itsura. Kaya sa video nga pala na to, ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko para mapabalik yung dating alindog nito. Dahil ganito na nga pala yung palagi kong ginagawa dito sa page, naghahanap nga pala ako ng mga napabayaan na motor, yung tipong halos kinakalawang na talaga. Sakto naman may follower na naman na nag-offer sa akin ng napabayaan na motor, medyo matagal na raw nakatenga dito sa garahe nila. Buti na lang medyo malapit lang dito sa bahay, kaya tinakbo ko na nga pala para makita ko ng personal. So yun, nandito na nga pala tayo malapit dun sa bahay ng may-ari. Parang nasa 5 minutes away na lang, makakarating na tayo doon. Ayan, nandito na tayo sa looban. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng unit. Okay. So yun, makalipas yung halos 30 minutes na biyahe natin, nandito na nga pala tayo sa bahay ng followers natin na nag-offer nitong Yamaha L2. So tara, Sir, good morning. Morning. Salamat ako napili mong pag-message dito sa L2 mo. Pwede mo makita yung unit, Sir? Sige, dito po. So, dito raw. Check na natin. Ay, Sir, anong year model to? Ito, pakita mo yung itsura. Kung mapapalaban talaga tayo. Yan, medyo natambak na talaga. Mga ilang taon na kaya ito natambak? Tagal na po, halos dekada na rin. Matagal na. Dekahig. 1979 pa kasi itong ano natin. Ito eh. 1979. Shemas. Ito yung pinakaluma na susubukan kong papugi. Hindi ko pa masabi kung ano magiging itsura eh. Pero tingin ko, sana maging okay. Maging okay ang boss. Papalabang ka dyan. 1979. Bali yung may-ari nito, Sir, is yung Lolo ko po. yung lolo nyo yung may-ari. Ngayon, Sir, nandito ba siya ngayon? Wala na po, nasa taas na. 7. Ayun, medyo may istorya pala to. So, 1979, lolo niya yung may-ari. Sa ngayon, wala na. Namamahinga na siya. Pero sa lola mo nakapangalan, no? Opo, sa lola. Ayun, sakto. Sa lola niya nakapangalan. Kaya yung papel, makukuha pa rin natin. Sa condition, Original. ayan, original pa lahat. Parang 2004 ata yung huling registro niya, no? 2004. So, ayan. Obvious na obvious. Literal na tambak talaga. Papalaban ka dyan, boss. Pero pag nabuo mo yan, talagang ano yan. Holy grail talaga to pag nabuo. Classic bike. So, ayun, tanggalin muna natin mga nakatambak dito para mailabas na rin natin. Sigurado hindi natin ito mapapatakbo dito. Kaya ibubuk na lang natin siya pa uwi. No, Sir, no? Opo. Thank you, Sir, ha? Sana natin to. Sa karangalan, Boss J. Thank you. Dahil nga medyo matanda pa sa akin tong motor na to, kaya medyo nagdadalawang isip talaga ako nung una kung susubok ba akong bumuo. Pero para maka-experience din tayo ng mga kakaibang unit kagaya nito, susubukan natin yung magagawa natin para pumogi ulit to. Sumakto pa na may napakagandang sentimental value nito sa dating may-ari, kaya nagustuhan ko na rin tong buuin. Buti na lang kahit medyo matagal na panahon na to na natutulog dito sa garahe nila, kompleto pa naman kahit paano yung pyesa. Kaya pagkatapos nga pala ng mahabang kwentuhan namin nitong followers ko tsaka nung lola niya, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, inayos na namin yung mga tambak. Dahil nga medyo makapal na rin yung kalawang ng kadena nito, kaya pahirapan na rin talaga itulak. Bale yung lolo niya nga pala yung gumagamit nito dati, pero sa lola niya nakapangalan, kaya nung nawala, tinambak na lang. Marami rin daw nagtatanong sa kanila kung binibenta tong motor na to, pero ayaw ibenta nung lola niya. Medyo maraming alaala daw kasi yung lolo niya dito sa motor na to, kaya ayaw talagang ibigay sa iba. Pero dahil nakikita nitong followers natin kung paano tayo nagpapapogi ng mga napabayaan na motor, kaya pumayag na rin yung lola niya sa wakas. Literal na mapapalaban talaga sa pagbubuo nito, pero isa lang yung masasabi ko, magiging gwapo to pag natapos na. Sa kapanahunan nito na 15 pesos lang yung monthly installment sa motor dati, kung ikukumpara mo ngayon, di hamak talaga na sobrang laki na. Medyo mahirap na nga lang bumuo ng ganitong motor dahil limitado na lang yung piyesang magagamit mo. Inaabot na nga pala ng hapon bago dumating tong motor, kaya pinasok na nga pala natin dito sa garahe para bukas masimulan na. So what's up? Ito na nga pala si Project Apo. Siya yung bago magiging project bike natin. Pinakalanan na natin siyang Project Apo dahil ito na yung pinakalolo ng lahat ng nabuo natin na project bike. Sa hindi nakakita nung post natin ng isang araw, bali 1979 na YL2 nga pala itong bubuhay natin. So gaya ng nakikita nyo, napakarami talagang palitin na pyesa rito. Pero once nabuo natin to, sigurado yung magiging itsura nito elegante, tapos napaka-pogi, siguradong babali ng leg. Tapos sa inyo pala, sa mga nangangarap dyan magkaroon ng sariling motor, kung wala kang ipon, check mo lang dito sa baba, may sorpresa tayo, right?